Mga master, mayroon po tayong isang mensahe na natanggap, no. Ito po ay tungkol sa isang PLI na hindi raw nagbibigay ng statement of account. Tapos hindi pa pumapayag na i-buy out, no. Hindi ko na lamang mo pinakita yung pangalan ng bangko diyan. Ang nakakabahala kasi sa akin dito mga master sa kanya po mensahe ay hindi ka raw makakawala sa kanila. Kasi siya, itong sender, nagkaroon na siya ng 7 accounts doon sa bangko na yon. Kasi daw ang nangyayari niyan kapag mag-renew ka, instead na i-adjust yung termination date, no? Kasi nga binago mo, no, yung isang loan account. Ang ginagawa daw ay nagki-create ulit sila ng another deduction. Kaya umabot na sa 7 yung account niya, no? Kasi tinanong ko kasi hindi talaga ako kumbinsido kung paano siya umabot ng 7 accounts. Parang networking lang, no, na kinakailangan mong maganda yung income kapag meron kang 7 accounts, 7 heads. Dito, kapag nagre-renew ka raw, instead na yung existing deduction magbabago yung term kasi na-renew mo siya, ang nangyayari ay nagki-create ng bagong account. So, hindi na siya matatawag na renewal, no, para bang bago, no. So ang masaklap po diyan kung yung intention ninyo ay renewal tapos binawas yung balanse ng isang loan tapos ginawa ay another account pala, no. So parang may problema. Isa pa sa problema na nakikita po natin kasi under the DepEd Order number 20 series of 2021, dito po sa bagong agreement ng mga bangko at ng DepEd, isang account lamang yung pinapayagan sa bawat PLI. One account lang. So ibig sabihin kapag nag-renew ka, bayaran mo yung balance sa account na yon para magiging bago yung loan account mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-create ng panibagong loan account. Isang account lang talaga. Yun po yung allowed sa DepEd Order number 20 series of 2021. Paano na ang isang bangko nagkakaroon ng 7 accounts yung kaniyang mga borrowers kung iisa lang yung pinapayagan ni DepEd? Yun po yung isang malaking tanong po dyan, no? Which is, ay hindi ko po natin alam kung paano. And itong mga miyembro na biktima sa ganito po, ay mas mabuti po talaga na ireklamo ninyo yung bangkong yan. Pwede po doon sa central office, no? Pwede po kayo mag-message doon sa fs.eamd@deped.gov.ph. Pero may mga nagsasabi na nakailang beses na sila nag-email, hindi naman sila nasagot. Pwede naman po ninyong i-refer yan sa APDS Task Force sa inyo pong division office o kaya ay sa regional office. O kaya ay gumawa ng isang notarized affidavit dyan para legal. Tapos isubmit mo sa division office ninyo o kaya ay sa regional office para naman matingnan, no, kung ano yung nangyayari sa bangko doon sa mga accounts ng mga miyembro. No, kasi nga isang account lang yung allowed ni DepEd. Nakakaroon lamang po yan ng pangalawang account kapag times ng calamity, emergencies. Tulad po nung nangyari ng COVID-19 pandemic. So mayroon pong state of emergency. So yung mga bangko ay pwedeng mag-apply kay DepEd, no, hindi yan automatic mag-a-apply kay DepEd. Magsasabi kay DepEd, gusto naming mag-offer ng second account dahil mayroong state of emergency. Kung papayag sa DepEd, then pwede yung second account doon. Pero after 3 months from the state of calamity, emergency, hindi na pwede ulit mag-offer ng second account. So talagang nawawala siya dahil dapat isang account lang talaga. So yun po yung allowed to DepEd. Ngayon kung itong bangkong ito umabot ng 7 accounts yung utang ng mga miyembro dahil nagki-create ng bagong account kahit nagre-renew naman, may problema po. So, mas mabuti talaga na i-report yan sa division office ninyo kung medyo mahirap sa region. Baka naman pwedeng ma-endorse yan ng division papunta kay region, no? Tapos mag-email na rin po kayo doon sa fs.eamd@deped.gov.ph kasi sila po yung secretariat ng atin pong automatic payroll deduction system. Nang sa ganun, they will be aware na ganyan po yung nangyayari sa mga loan accounts ng mga borrowers na DepEd personnel. Kasi bawal po na sobra-sobra yung accounts.
Hindi po pwede yung 7 accounts pagdating sa loans. Dapat isang account lang. Yun po yung pinapayagan ni DepEd. So, alam po natin based po sa mga mensahe ninyo parang nagiging nationwide problem po ito. What if sabay-sabay po magreklamo, no? For at least malaman ni DepEd na talagang malaki yung problema na nangyayari po sa experience ng mga members. And also for those who are planning, no, kapag to avail for any loan, kapag nakikita po ninyo na medyo marami yung problema ng mga DepEd personnel o mga kasamahan ninyo sa isang particular na PLI, ay wag na po kayong sumali pa. No, wag na kayong dumagdag. Wag niyong hayaan na dumagdag pa sa problema ninyo yung PLI na yon. Wag na kayong umutang sa isang bangko kung saan kayo ay medyo problemado, no, in the future based sa experience ng iba. No, so yun po yung magandang gawin po dyan. And sana ay magkaroon ng solusyon sa problemang ito, and sana ay mapansin talaga at maimbestigahan. Nang sa ganun ay ito naman po talaga ay para sa benefit ng mga DepEd personnel. So yun po yung maibibigay po nating payo tungkol po sa existing na problemang ito na pinadala po sa atin.